Magandang umaga. Ang video presentation na ito ay naglalayo ibahagi ang mga kaalaman tungkol sa teorya ni Carol Gilligan na tinatawag na Ethics of Care na nakatuon sa moral development ng mga babae. Ako po pala si Ronnie Mia Valencia. At ako naman si Ashlyn Rongasan, and we are here to present you the theory of Carol Gilligan's moral development. Sino nga ba si Carol Gilligan? Siya ay an American development psychologist na kinilala sa kanyang theory na kung saan ang women's moral development. Siya kasama si Erik Erikson and Lawrence Kohlberg, silang tatlo ay nagkatrabaho na naging daan upang tulungan niya si Lawrence Kohlberg na gumawa ng theory which is the moral development, but na-realize niya na yung mga theory ni Lawrence Kohlberg ay nakafocus lang sa male, sa mga lalaki. So naging eye-opener yun sa kanya, or gumawa siya ng sarili niyang research which is the woman's moral development. Nagkaroon siya ng own research niya na alternative or iba sa theory ni Kohlberg, na kung saan yung theory ni Kohlberg ay nakafocus lang sa justice, roles, and perspective. Kaya naniniwala si Gilligan na ang moral ng isang tao ay nakikita rin sa relationships, sa care, sa pakikiramay, sa pagdadamay-damayan, and also sa responsibility ng bawat isa. Yung sinabi niya na yun is naging resulta para magkaroon siya ng term na ethics of care. So galing sa kanya yung ethics of care, which is, sabi niya, nakakaramdam yung mga babae kaysa sa mga lalaki sa moral development or moral problems or moral reasoning, mga ganon. So in 1982, nagkaroon siya ng book or nagpublish siya ng book which is the In a Different Voice. Yun yung book ni Carol Gilligan. So ano nga ba to? So sa book na yun, andun yung mga criticize niya, yung mga arguments niya kay Kohlberg about sa stages ni Kohlberg, about sa stages niya sa moral development ng mga bata. So itong book na to ay tinatawag that little book that started a revolution. So yung theory ni Carol Gilligan, which is the moral development, is hindi siya nakafocus lang sa babae at nakalimutan na kagad yung mga lalaki, kung ano yung iniisip ng mga lalaki, nakalimutan na, which is no. Ini-emphasize niya, hina-highlight niya na yung dalawang yun, babae ka man o lalaki, you have the freedom. Pwede kang maglabas ng iyong saloobin, at yung mga morality mo is pwede kang pakinggan ng bawat isa.
hindi ka na i-invalidate. Na kung saan yung men ay nakafocus, emphasize sa justice and roles, while ang woman nakafocus lang siya sa relationship and the responsibility. So, yun ang naging daan upang magkaroon ng term na ethics of care. Naniniwala din siya na ang mga naunang theory na maliban sa kanya ay nakafocus lang palagi sa men. Nakafocus lang palagi sila sa mga morality ng mga lalaki, which is nakakalimutan na nila yung mga babae kung ano yung morality, kung ano yung voice, kung ano yung gusto ng mga babae. Ang moral development ay isang proseso ng pagbuo ng tama o mali ng isang tao na umuusbong sa buong buhay at hinuhubog ng mga karanasan at pamatayan sa lipunan o maturity sa pag-iisip. Ang ethics of care theory ay binuunya bilang tugon sa ideya o theory na Lawrence Corbett, na nakasentro lamang sa pananaw ng mga kalalakihan. Ayon niya kay Carol Gilligan, may tama at mali na pagdidesisyon ay nakadepende sa ugnayan at pag-aalaga sa kapwa, hindi lang sa pagsunod sa batas o pamahalaan. Yung ethics of care niya ay nakafocus sa care-based morality and justice-based morality. Ano nga ba ang mga ito? Ang care-based morality ay nakafocus or common siya sa mga babae, sa mga girls, na kung saan nagkakaroon ng connection between the girl and their mother. Kaya mas common siya sa babae na kung saan hindi natatakot yung babae, hindi siya nag-worry about sa fairness. Ang care-based morality din ay yung mga taong takot na makasakit. Takot na makasakit pero andun palagi pag kailangan sila ng tulong, kailangan ng isang tao ng tulong nila, pero takot silang makasakit ng iba. So mas common siya sa mga babae kasi nga sa connection nila with their mother, na kung saan nagkakaroon ng takot yung tao na yon na about sa fairness. Justice-based morality. Ito naman ay common sa mga lalaki. So, dahil nga sa connection nila sa mother nila, tinitignan nila yung difference between them and their mother. Kung ano yung mga needs, kaya nagkakaroon sila ng idea, nagkakaroon sila ng pananaw sa mundo na kung saan mga tao ay kailangan mag-interact ng bawat isa. Yun ang justice-based morality. So, ang justice-based morality rin ay takot sila sa inequality. Kung ang care-based morality ay takot sa fairness, while ang justice-based morality ay takot sa inequality. Ayaw nila sa inequality. Sa bawat stages ay merong goals na kung saan merong mga specific transition points na kung saan nakakatulong na
move forward ang isang individual, ang isang tao sa bawat stages. So, yung transition na to is nagkakaroon ng changes ng sense of self kesa sa changes ng cognitive capability. Ang unang level ng kanyang theory ay ang pre-conventional level na ang ibig sabihin ay iniisip lang ng babae ang sarili niya o kanyang sariling kapakanan, tulad ng mga desisyon na nakabatay lang sa kung ano ang makakabuti o makakaiwas siya sa problema, na hindi iniisip ang nararamdaman ng ibang tao. Yung transition ng pre-conventional ay from selfishness or galing sa makasarili ay naging responsibility ka towards other. Nagkaroon ka ng responsibilidad sa ibang tao. Minahal mo ang isang tao. Nagkaroon ka ng care sa kanila. Conventional. Ito yung nagkakaroon ng pagmamahal mo na sumusobra. Mas mahal mo ang isang tao. Mas mahal mo siya kumpara sa sarili mo. Yun ang conventional stage. So, ano nga ba yung transition ng conventional stage? So, ito yung from self-sacrifice. Kasi diba mahal mo nga yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Hanggang sa magkaroon ka ng thinking, ma-realize mo na yung bawat tao, yung bawat individual, yung ikaw ay kailangan din mag-ingat, kailangan mo din ng magmamahal, kailangan mo din mahalin yung sarili mo kaysa sa ibang tao. Yun ang transition ng conventional stage. Habang ang pangatlong yugto ng kanyang teorya ay ang post-conventional level o ibig sabihin ay natutunan na ng tao na balansihin ang pangangailangan ng sarili at ng iba, tulad ng marunong na siyang magmahal sa iba na hindi napapabayaan ang kanyang sarili. So, yung post-conventional transition is yung prina-prioritize mo yung iba, yung need, yung kailangan ng iba, prina-prioritize mo. Hanggang sa magkaroon ka ng realization din na gawin mong balance between you and the others, between sa'yo at yung iba. Naroon yung balance, naroon yung boundaries between you and others. So, yun yung transition ng post-conventional stage. Ang Ethics of Care ay binuo niya bilang tugon sa ideya o teorya ni Lawrence Calvert na nakasentro lamang sa pananaw ng mga kalalakihan. Ayon nga kay Carol Gilligan, ang pagdidesisyon ng tao ay hindi lang nakabatay sa katarungan kundi sa pag-aari. And yun po yung video presentation namin sa Gen Ed 50. So, I am Ashley Narungasan from BS Ed 11M. Ako naman si Ronamia Valencia, presenting the Carol Gilligan's theory of women's moral development. So, thank you for watching po.